Nang marinig niya ang gantimpala ng sistema na merit points, alam niyang sinusubukan ni Yu Shangrong na mag-isip ng paraan upang sirain ang body-binding divine spell. Walang magawang sinabi ni Yu Shangrong, mas mabuti na ito kaysa sa walang ginagawa. Lumapit si Lasho sa isang batong bangko at dahan-daang umupo. Itinuro niya ang batong bangko sa tapat niya, na nagpapahiwatig kay Yu Shangrong na umupo. Medyo nagulat si Yu Shangrong. Sa kanyang mga taon ng pag-aaral sa Evil Sky Pavilion, hindi pa siya kailanman tinrato ng ganito. Tinitingnan ng kanyang master, na ang ugali ay kalmado at mahinahon, ibang-iba kaysa dati, nahirapan si Yu Shangrong na maniwala. Nang makaupo si Yu Shangrong, hinimas ni Lasho ang kanyang balbas at sinabi, "Yamang tinawag mo akong master, dapat mong sagutin ng tapat ang aking mga tanong." Sumimangot si Yu Shangrong, hindi sigurado kung anong tanong ang itatanong ng kanyang master. Likas siyang nakaramdam ng pagtutol sa ganitong sitwasyon. "Sasagutin ko ang lahat maliban sa usapin ng alaala," sabi ni Yu Shangrong. Inaasahan na ito ni Lasho. Sa katunayan, kahit hindi magsalita si Yu Shangrong, maaari pa rin niyang mahinuha ang ilang bagay tungkol sa kanyang alaala. Kaya walang saysay ang pilitin siyang magsalita. "Hindi mo ba kailanman sinubukang lumusot sa siyam na dahon?" Tanong ni Lasho. Nang marinig ni Yu Shangrong ang tanong, prangka siyang sumagot, "Ginawa ko." Bilang mga cultivator, isang pinakamataas na 8-leaf cultivator na nakatayo sa hangganan ng 9-leaf, walang sinuman ang makakapigil sa kanilang kuryosidad at hindi magnanais na buksan ang pintuang iyon upang makita kung ano ang nasa likod nito. Sa kasamaang palad, sa likod ng pintuang iyon ay walang katapusang kadiliman, walang hinaharap o pag-asang makikita. Tumango si Lasho. "Ikaw ay mula sa gentleman country, ang iyong buhay ay katulad ng fragrant grass." Bahagyang kumirot ang puso ni Yu Shangrong, ngunit mabilis siyang kumalma. Hindi ito lihim, ang fragrant grass ay isang natatanging halaman ng gentleman country. Matapos ang maraming pagbanggit nito, tiyak na may isang tao sa malawak na Evil Sky Pavilion ang makakaalam. Idinagdag ni Lasho, kahit na ang 8-leaf stage ay pahahabain lamang ang iyong buhay ng 500 taon sa pinakamataas. Nang marinig ito, mabilis na hinawakan ni Yu Shangrong ang longevity sword, naghahandang tumayo, ngunit pagkatapos ay napansin niyang nakaupo pa rin ng kalmado ang kanyang master sa batong bangko, hindi gumagalaw. Walang balak si Lasho na kunin ang espada mula sa kanya. Hinimas niya ang kanyang balbas, na may anyong nagpapahiwatig na inaasahan na niya ang kinalabasan na ito. "Kukunin ko na ang iyong sandata. Sino ang makakapigil sa akin?" Pagkasabi nito, iniunat niya ang kanyang palad, at isang bugzo ng forceful energy ang hamampas patungo kay Yu Shangrong. Mahigpit na hinawakan ni Yu Shangrong ang longevity sword, ngunit nahulog ang espada sa kamay ni Lasho. "Hinahawakan ng immortal ang aking korona, at sa buhok na nakatali, tinatanggap ko ang immortalidad." Nadama ni Lasho ang enerhiya ng buhay sa longevity sword at nakumpirma ang isang bagay. Ang tsismis na ang longevity sword ay sumisipsip ng kaunting enerhiya ng buhay sa bawat taong pinapatay nito ay totoo. Hindi nakapagtataka kung bakit labis na pinahahalagahan ni Yu Shangrong ang longevity sword. Ito mismo ang nagpapanatili sa kanya na buhay, ang espadang ito ang kanyang buhay. "Master," lumuhod si Yu Shangrong. Umiling si Lasho at sinabi, "Ito ba ang iyong lihim sa immortalidad?" Nang ipagkaloob ni Jitian daw ang longevity sword, marahil ay hindi niya kailanman naisip na ang sandatang ito ay maaaring gumawa ng ganitong bagay. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, gaano kalaking pagsisikap ang inilaan ni Yu Shangrong sa espadang ito? Siya lamang ang nakakaalam. Tumango si Yu Shangrong, "Isang araw lamang nabubuhay ang fragrant grass, wala akong ibang pagpipilian kundi ang umasa dito." Malamig na sumagot si Lasho, "Talaga bang iniisip mong makakamit mo ang immortalidad?" Hindi kayang magbigay ng immortalidad ang longevity sword, tinitiyak lamang nito na ikaw at ang iba pang mga cultivator ay pareho. Bilang isang 8-leaf cultivator, ang 1,000 taon ba ay isang luho? Ibinato ni Lasho ang espada pabalik sa kanya at malalim na bumhantong hininga. Ang longevity sword, hindi kayang sirain ang limitasyon ng 1,000 taon. Natahimik si Yu Shangrong, medyo nagulat.
Hindi niya inaasahan na ibabalik sa kanya ng kanyang master ang longevity sword. Lumingon si Lasho upang tingnan si Yu Shangrong at nagtanong, galit ka ba sa akin? Umiling si Yu Shangrong, hindi po ako nangangahas. Biglang tinawag ni Lasho ang kanyang pangalan. Kumabog ang dibdib ni Yu Shangrong, at hinigpitan niya ang pagkakahawak sa longevity sword. Kalmadong hinimas ni Lasho ang kanyang balbas at sinabi, Yu Shangrong, malinaw kong sasabihin sa iyo, tiyak kong sisipain ko ang pintuan patungo sa siyam na dahon. Pagkasabi nito, tumalikod si Lasho at umalis sa Reflection Cave. Nanatiling nakatayo si Yu Shangrong, nakatulala sa kanyang master. Sa sandaling ito, muling nag-vibrate ang longevity sword. Pinindot niya ang espada pababa at bumulong sa sarili, sinabi ko na sa iyo, pagkatapos ng laban ko kay senior brother, outris na ako sa mundo. Bakit mo ako pinahihirapan? Nadama niya ang natitirang enerhiya ng buhay at bumhantong hininga, ang natitirang enerhiya ng buhay, mas mabuting palayain na ito. Kapag nailibing na, makakasama na kita magpakailanman. Pagkasabi nito, bumalik si Yu Shangrong sa mas malalim na bahagi ng Reflection Cave, nakaupong nakahalukip-kap, hindi na sinusubukang sirain ang banal na sumpa. Pagkaraan ng 3 araw, isang lumilipad na barko ang umalis sa Divine Capital, nilalampasan ang mga lungsod ng tao. Patungo sa Evil Sky Pavilion, nagsalita si Li Yunjiao, kamahalan, magtiwala po kayo. Nakaharap na natin ang Pavilion Lord ng Evil Sky Pavilion noon. Hindi siya isang uhaw sa dugong demonyo. Bukod dito, disipulo niya si Xiaoyo. Kung ganoon, bakit napakadaling nakabalik si Xiaoyo sa Evil Sky Pavilion? Nakahiga ang Empress Dowager sa silya, mahinang tumanggo, sa iyong mga salita, panatag na ang aking loob. Nakatayo sa malapit, nakapamaywang si Jiang Liang at sinabi, kamahalan, ang demonyo ay demonyo pa rin. Dapat tayong mag-ingat sa bagay na ito. Walang pakialam si Li Yunjiao, Jiang Liang, maraming taon ka nang sumusunod kay kamahalan ng Crown Prince, ngunit maraming bagay kang hindi alam. Anong karunungan ang mayroon si Eunuch Li? Sa labanan sa Lotus Platform, ang tagapagtatag ng Evil Sky Pavilion ang nagpabago sa takbo ng labanan at nagligtas sa maraming cultivator. Matagal nang kumalat ang bagay na ito sa buong mundo ng paglilinang. Isa pa, maliban sa blacklist ranking ng panganay na disipulo ng Evil Sky Pavilion, si Yu Zhenghai, halos nawala na ang blacklist ranking ng iba nilang miyembro. Tumango si Jiang Liang, umaasa akong ganoon nga. Nagbabala si Li Yunjiao, alam naming malalim ang iyong paglilinang, ngunit pinapayuhan pa rin kita, kapag nakarating na tayo sa Evil Sky Pavilion, huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Sa panahong iyon, kahit ako at ang Empress Dowager ay hindi ka na mailigtas. Bahagyang ngumiti si Jiang Liang, Eunuch Li, labis kang nag-aalala. Ang misyon ko sa paglalakbay na ito ay tiyakin ang kaligtasan ng Empress Dowager. Sa sandaling iyon, ang Empress Dowager, na nakahiga sa silya, ay nagsalita sa isang lubhang kalmadong boses, Jiang Liang. Narinig kong mataas ang iyong paglilinang. Ano ang tingin mo sa paglilinang ni Eunuch Li sa tabi ko? Nag-isip sandali si Jiang Liang at sumagot, kung tayo ay maglalabanan ng todo, hindi magiging katapat ni Eunuch Li si Jiang Liang. Ngunit kung tungkol sa iba pang mga pamamaraan, tiwala akong mananalo ako. Ngumiti si Li Yunjiao at sinabi, ang hindi alam ng Empress Dowager ay minsan nang nakapasok si Guard Jiang sa Gentle Edge Kingdom ng Northern Frontier ng mag-isa. Pinatay ang pinuno ng kaharian, at nakamit ang isang hindi pa nagagawang tagumpay. Sinumang maging target ni Guard Jiang, walang sinuman siyang hindi kayang patayin. Tumango ang Empress Dowager pagkarinig nito, ikaw ay isang talento para sa Great Flame. Mula ngayon, dapat kang maglingkod ng mabuti sa korte. Maraming taon nang naglilingkod sa akin si Eunuch Li, at pinagkakatiwalaan ko ang kanyang paghuhusga. Dapat mo ring pakinggan ang payo ni Eunuch Li. Opo, kamahalan, sabi ni Jiang Liang, pagkatapos ay tumabi, at patuloy na lumipad ang flying chariot patungo sa Evil Sky Pavilion. Lumingalinga si Eunuch Li, pagkatapos ay lumapit sa tabi ni Jiang Liang, Guard Jiang. Nagulat si Jiang Liang, hindi sigurado kung ano ang gustong gawin ni Eunuch Li.
Sinabi ni Li Yunzhao, may ilang taos-pusong salita akong gustong talakayin sa iyo, Guard Jiang. Guard Jiang, anong misyon ang ipinagkatiwala sa iyo ng Crown Prince sa Evil Sky Pavilion? Nagulat si Jiang Liang, Eunuch Li, bakit mo ito tinatanong? Binigyan siya ni Li Yunzhao ng makahulugang tingin, mahusay ka sa pagpatay. Kung tunay na gustong protektahan ng Crown Prince ang Empress Dowager, bakit kanya ipinadala? Sandaling hindi nakakibo si Jiang Liang. Ngumiti si Li Yunzhao at sinabi, alam mo ba kung bakit panatag ang loob ng kamahalan sa pagpayag sa Empress Dowager na pumunta sa Evil Sky Pavilion? Umiling si Jiang Liang dahil nagtataka rin siya. Napakataas ng katayuan ng Empress Dowager, bakit niya personal na ipagsapalaran ang pagpunta sa Evil Sky Pavilion? Paano siya mapagkakatiwalaan ng kamahalan na gawin ito? Hindi maintindihan ni Jiang Liang. Ipinaliwanag ni Li Yunzhao, ang may-ari ng Evil Sky Pavilion, si Ji Tiandao, ay isang dating kakilala ng yumaong emperador. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Jiang Liang sa pagkamangha. Hindi niya inaasahan na ang kilalang kontrabida na kinukundena ng lahat ay may ganoong relasyon sa yumaong emperador. Kung sila ay dating magkakilala, bakit paulit-ulit na kinakalaban ng Evil Sky Pavilion ang pamilya ng hari? Nagkakamali ka, seryosong paliwanag ni Eunuch Li. Hindi kailanman naging kaaway ng pamilya ng hari ang Evil Sky Pavilion. Ang tunay na labanan ay sanhi ng kanyang panganay na disipulo, si Yu Zhenghai, at ang kanyang ikapitong disipulo, si Siwuya. Naguluhan si Jiang Liang, Eunuch Li, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na lang. Isa lamang akong mandirigma, masyadong mangmang upang maunawaan. Tumango si Li Yunzhao, ang sinasabi ko ay katulad ng nabanggit ko kanina. Pinapayuhan ko si Guard Jiang na mag-ingat kapag nakarating na tayo sa Evil Sky Pavilion. Kung may mangyari, hindi ka iligtas kahit ng Empress Dowager, lalo na ang Crown Prince. Timbangin mo ang mga panganib at benepisyo sa iyong sarili. Tapos magsalita si Li Yunzhao, umalis siya nang may pagwawasiwas ng kanyang manggas. Nakasimangot si Jiang Liang, nakatayo pa rin sa lugar, nag-iisip ng malalim. Lumipas ang hapon, at si Lasho ay nasa East Pavilion, pinag-aaralan ang usapin ng limitasyon sa haba ng buhay. Puno ng mga libro ang kanyang mesa. Paminsan-minsan, may mga babaeng disipulo na nagdadala ng mas maraming libro sa East Pavilion. Pavilion Lord, lahat ng libro tungkol sa haba ng buhay ay nadala na. Tumango si Lasho at sinabi, nakikita ko. Sa sandaling iyon, nanggaling ang boses ni CIU Honor mula sa labas, Master, dumating na ang flying chariot mula sa Divine Capital, at pumunta na si 5th Senior Sister upang tanggapin sila. Master, nagbabasa po ba kayo? Sinulyapan ni Lasho ang ilang libro ngunit walang lakas upang mag-focus pa. Tumingin siya kay CIU Honor at sinabi, You Honor, bantayan mo ang Reflection Cave, at iulat mo agad ang anumang kakaibang paggalaw. Naiintindihan po, Master. Kinuha ni CIU Honor ang kanyang mga utos. At umalis sa East Pavilion. Bumagsak ang tingin ni Lasho sa mga libro sa harap niya, na bumubulong, maikli ang buhay ng Gentleman Country. Gumagamit sila ng paglilinang upang pahabain ito, ngunit ang mga nabubuhay ng matagal ay 500 taon lamang ang naaabot. Sa madaling salita, kahit na may longevity sword si Yu Shangrong, kalahati lamang ng normal na cultivator ang kanyang buhay. Habang malalim ang iniisip ni Lasho, dumating si Ming Shuren sa labas ng East Pavilion, na tumatawag, naghihintay na ang mga tao mula sa Divine Capital sa pangunahing bulwagan. Nakikita ko, iwinasiwas ni Lasho ang kanyang manggas at lumabas ng East Pavilion. Ilang sandali pa, tinulungan ni Xiaoyu at ng isang doktor ng hari ang isang marilag na matandang babae papasok sa pangunahing bulwagan. Hindi kalayuan si Jiang Aijian, nakatitig sa matandang babae nang hindi kumukurap. Sinulyapan ni Lasho ang karamihan, at karamihan sa kanila ay dumating na. Pakiusap, umupo kayo. Sa isang sulyap lamang sa matandang demonyo, si Lasho, ang Empress Dowager, na nabuhay ng maraming siglo, ay namula, at nagsimulang kumabog ang kanyang puso. Matandang guro, tunay kayong kahawig ng isang dating kakilala ko mula sa nakaraan. Hinimas ni Lasho ang kanyang balbas at nanahimik pagkarinig nito.